yung rally niyo, sir? Hanggang anong oras po yung rally? Magdamagan na to. Magdamagan. Sir, message niyo po sa buong Pilipinas. Anong message niyo po sa buong Pilipinas? Okay. Nanawagan sa bayan ng Pilipino na palayasin na si Marcos. Marcos resign, Marcos alis dyan. Puno na ang taong bayan. Marcos will be moved from his office and he will be removed by the people. At siya ay mananagot bilang punong kriminal. Yan po ang panawagan ng taong bayan. Kaya Marcos resign, Marcos alis dyan. Yan po ang tamang panawagan. Yan ang makatotohanan ng damdamin ng sambayan ng Pilipino. Sir, reaction niyo yung mga sinabi ni Saldico, Congressman Saldico, anong reaction niyo po? Dapat lang siya maging primary witness. Wala nang ibang question. Si Saldico ay direct testimony ang kanyang inihayag. Direkta siyang involved sa sindikato. There is no more knowledgeable in the crimes that Marcos in the world is committed other than Saldico. Madali muna tayo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Congressman Jing Paras. Kami po dito sa aming grupo, we are converging with the other groups to unite the Filipino people para po sa isang malawakang panawagan na bumaba na si Marcos. Wala na siyang kredibilidad. After Saldico has exposed him to be the most kurakot na presidente in the entire country, history, wala na po karapat-dapat na magpatuloy pa siya bilang Pangulo. Ako po, personal knowledge si Saldico at alam ni Romualdez na talagang nilatag nila ang mga insertion. Alam ni Marcos yan from the beginning, hindi siya pwedeng magpakaila. So, kami po, umabot na tayo sa end of the line. Nananawagan po kami sa lahat ng mga Pilipino from every corner of this country, every district, every province, every city, every barangay. Let us unite! Kasi ang ating bansa ay mabagsak na, malapit na tayo mabagsak sa bangin ng perdisyon, mga kababayan. Kaya we are risking our lives, we are risking our future kasi nabudol tayo ng ating Pangulo na mga kababayan. Sir, excuse me. Sir, nakakaroon niyo yun ng prayer rally sa Lunita. Ini-invite niyo ba sila pumunta rin dito? We are coordinating with each other. That is sekta yan, Iglesia ni Cristo. Ito sama-sama ang taong bayan. Pero may mga kasama ko kanina doon sa pag-alis namin ng mga members din ng Iglesia ni Cristo. May mga ibang sekta like TOJC, they are also with us. So, this is a cross-section of the entire Filipino country, Filipino people. Ito po ay wala nang bitawan, wala nang atrasan. Tuloy-tuloy po ito hanggang si Marcos ay bumitiw. Kasi wala na siyang kredibilidad eh. Kayo ba? Di ba kayo? Naniwala ba kayo? Hindi pwedeng magsinungaling si Saldico kasi kasabwat siya eh. He has personal knowledge on what transpired. Mayroon na nagsalita na si Contessa, kinocorroborate lang ni Saldico. Sinasabi ni Bryce Hernandez, sinasabi ni Alcantara na yung tao ni Saldico, yun ang tumanggap, yung si Paul Estrada at saka si Mark Texon, sila po ang tumanggap ng mga pera galing kay Bryce Hernandez, kay Alcantara. Dito rin yung dalawang tao ni Saldico na nag-distribute ng pera doon sa Forbes Park. So, bakit natin hindi pwedeng idugtong-dugtong? Isang aksyon lang yan ang kurakot. Ang isa lang ang mastermind nito lahat, si Marcos Jr., mga kababayan.
for his act of signing the budget, the GAA, over and above doon sa sinubmit niya na NIP. Klarong-klaro na nakipagsabwatan siya kay Romualdez, nakipagsabwatan siya kay Saldico at mga congressman at mga senador. Niyari nila ang budget para maglagay sila ng budget for flood control only to be plundered by them. At sabi ni Saldico, kumita ng 25 bilyones si Marcos. Sabi ni Saldico na doon sa 100 billion insertion, nagkakomisyon si Marcos ng 25 billion. So, kayo ba mga ordinary people, magkakaroon ba tayo ng ganong klaseng Pangulo na numero 1 kurakot? It's about time that we should demand the resignation of Marcos. Magsama-sama po tayo lahat, mga kababayan. Yes. Oh. Sino ba? Ano? General. General. Sir, pangalan niyo po, sir. Anong pangalan niyo po? I am a former political advisor of President Duterte. I'm former Congressman Jing Palas. Okay. Thank you po, sir.